Sa malamig na gabi sa karagatang Pasipiko, nagpadala ng Mayday call ang isang cruise ship na may higit 500 sakay. Lumala ang sunog at hindi na makontrol, kaya daan-daang matatandang pasahero ang malapit ng iwanan ng barko habang papalapit ang bagyo. Ang tawag na iyon ang nagpasimula sa isa sa pinakamalalaking operasyong pagsagip mula sa himpapawid at dagat sa makabagong kasaysayang pandagat. Ngunit habang nagmamadali ang mga tagapagligtas na maabot sila sa tamang oras, isang mas malalim na problema ang lumitaw. Ang Prinsendam ay itinayo ilang taon lang ang nakalipas at inaasang isa sa pinakaligtas na barko sa dagat. Paano ito nauwi sa ganitong sitwasyon? Ito ang kwento ng notorious na huling paglalayag ng Prinsendam at kung paano ito muntik nang magtapos sa isang trahedya. Pagsapit ng gabi noong Oktubre 3, 1980 ang Prinsendam ay naglalayag sa Golpo ng Alaska patungo sa baybayin ng Silangang Asya. Ginugol ng tripulante ang mga nakaraang araw sa pagbisita sa ligtas na daungan at sikat na pasyalan gaya ng Glacier Bay National Park. Ngunit ibang bahaging ito ng biyahe. Nagsisimula na ang barko sa isang 4,000 milyang pantawid sa Hilagang Pasipiko na walang nakatakdang hintuan sa daan. Habang dumadaan ang barko sa tubig ng Alaska, pwedeng bumaba ang temperatura sa gabi, malapit nagyeyelo at tumaas naman ito sa araw. Kaya karamihan sa retiradong pasahero ng barko ay maglalayag ng hindi bababa sa 1 linggo sa malamig at posibleng magulong dagat malayo sa pinakamalapit na malaking daungan sakaling may aberya. Pero itinuring ang Prinsendam na isang napakaligtas na barko. Gawa para sa Holland America Line, nakapasa ito sa inspeksyon ng US Coast Guard noong nakaraang taon. Ito ay kahit nagkaroon ng maliit na sunog sa silid ng chef habang nasa biyahe nung halos parehong oras. Sunog sa makina ang nagdulot ng pagkaantala sa pagsisimula ng serbisyo ng Prinsendam sa mga pagsubok sa dagat. Pumasa pa rin ang disenyo ng barko sa mga pamantayang Olandes na mas mahigpit kaysa sa mga internasyonal na regulasyon sa ilang aspeto. Di alam ang kasaysayan ng Prinsendam sa sunog, pero ang mas agarang problema ng mga pasahero ay ang pagtawid mismo. Tahimik ang hapunan habang pumapalaot ang barko sa mas bukas na dagat, hindi tulad ng dati. Maraming pasahero ang hindi na kumain ng hapunan at nanatili na lang sa kanilang mga kabina habang hinihintay umepekto ang gamot sa hilo sa dagat. Pagkalipas ng ilang oras, ang barko ay nasa 120 milya na mula baybay ng Alaska at karamihan sa pasahero at tripulante ay nakahanda na para sa isang maalong unang gabi sa dagat. Samantala, si asistenteng ininyero Robert Calf ay regular na nagmamantayin sa silid ng makina. Isa sa kanyang trabaho ay ang pagpapalit ng mga fuel filter ng low pressure fuel system ng barko na daan-daang beses sa niyang nagawa dati. Alas 12:40 ng madaling araw, pinalitan ni Calf ang filter ng walang aberya. Habang papaalis siya, may narinig siyang malakas na putok sa likod. Nagulat siya kaya bumalik siya at nakita niyang may 4 na talampakang bugso ng diesel na tumatama direkta sa mainit na tambutso. Makalipas ang ilang segundo, sumiklab ang diesel. Nagmadali sina Calf at mga tripulanteng nasa malapit para apulahin ito gamit ang mga portable na pamatay sunog. Sa una, ang kanilang prioridad ay mapigilan ang pagkalat ng apoy sa buong silid, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon. Ang pumutok na linya ng diesel ay nagbuga ng diesel sa paligid, mas pinabilis ang pagkalat ng apoy kaysa sa pag-apula nila. Dahil sa init at usok sa silid ng makina, pinatay ng mga tripulante ang mga makina kaya nawalan ng andar ang Prinsendam sa gitna ng dagat. Dahil kailangan ng aksyon, inabisuhan ng opisyal ng engineering ang mga tauhan sa tulay at ginising si Kapitan Cornelius Wabeck sa kanyang kabina. Higit 30 taon nang may karanasan sa dagat ang kapitan at siya ang namuno sa Prinsendam mula simula ng serbisyo. Dahil kabisado niya ang barko, agad niyang kinuha ang pamumuno habang lumalakas ang apoy sa ibaba. Alauna ng madaling araw, dumating si Kapitan Wabeck sa tulay ng barko at sinalubong ng malalakas na alarm bells at kabadong senior staff na naghihintay ng utos. Naka-duty ang punong opisyal ng radyo. Dahil mahigit 500 ang sakay ng barko, handa na ang opisyal magpadala ng distress signal kapag inutos ng kapitan. Pero inutusan siya ni Kapitan Wabeck na magpadala agad ng mensahe gamit ang Morse code. Narinig ng istasyon ng Coast Guard sa Kodiak ang transmisyon. Matapos malaman ang kalagayan ng barko, hiniling ng istasyon na agad magpadala ng buong SOS signal ang Prinsendam.
Dahil gabi at karamihan sa tripulante ay natutulog, hiniling nilang i-activate ng crew ang International Auto Alarm Signal. Kapag na-activate, tutunog ang kampana sa radio room at kabina ng opisyal ng mga kalapit na barko, kaya mas mababa ang tsansang hindi mapansin ang distress call. Ngunit ang pagpapadala ng buong SOS ay may kaakibat na kondisyon para kay Kapitan Wabek. Ayon sa Batas Pandagat, sinumang barkong tumulong sa pagsagip sa Prinsendam ay pwedeng mag-claim ng salvage reward mula sa Holland, America. Ang mga bayad na ito ay maaring maging mahal at magdulot ng malaking responsibilidad sa mga kapitan dahil ang maling pagdeklara ng emerhensya ay maaring makaapekto ng malaki sa kanilang karera. Dahil dito, nag-aatubili si Kapitan Wabet kahit na napaka-urgent ng sitwasyon. Sa huli, inutusan niya ang opisyal ng radyo na huwag munang ipadala ang alerto, akala niyang kaya ng crew niyang pigilan ng apoy. Pero tumanggi ang opisyal ng radyo. Kung mawalan man ako ng lisensya, mamulta at makulong, buhay pa rin ako at pati na rin ang mga pasahero at crew sa awa ng Diyos. Matapos ang mainit na palitan ng salita sa bridge ng barko, nagpadala ang opisyal ng isang buong SOS, humihingi ng agarang tulong mula sa sinumang malapit. Sabi mo sa akin kung anong narinig mo mula sa Prinsendam at sa mga sakay nito. SOS lang. SOS, ito ang Prinsendam. Nasasunog ang barkong pampasahero. Nasasunog ang mga silid ng makina at hindi pa alam ang sitwasyon. Habang humingi ng tulong, may desperadong ulat mula sa silid ng makina. Sa halos isang oras, sinusubukan ng kapitan at mga nakatatas na opisyal na alamin kung kayang pigilan ng apoy ng mano-mano. Ngunit dahil sa kanilang pag-aalinlangan, nagkaroon ng oras ang apoy para lumaki. Ngayon, sobrang init na sa silid para manatili ang tripulante sa loob. Bilang tugon, inilikas at isinara ang silid ng makina at pinuno ng fire system ng barko ang lugar ng carbon dioxide. Kahit kapos na sa oxygen, patuloy pa rin ang apoy, umaabot ng mas malalim sa mga pader ng silid ng makina hanggang sa simulang sirain ng mga apoy ang mga kable ng barko. Mabilis na nagdulot ang pinsala ng pagpalya sa mga sistemang elektrikal sa buong barko. Maya-maya nawalan ng kuryente at kontrol sa pagpipiloto ang Prinsendam. Samantala, nagsimulang mag-organisa ng rescue operation ng Coast Guard, ngunit naging problema ang lokasyon ng barko dahil sa ilang mga dahilan. Una sa lahat, mahigit isang oras ang layo ng pinakamalapit na Coast Guard station sa pamamagitan ng lipad at dalawa lang ang mga helikopterong panligtas nila. Hindi ito sapat para mailikas ang dami ng tao sa Prinsendam. Limitado lang ang oras ng crew ng eroplano sa barko bago sila umalis para mag-refuel. Lalong sumasama ang sitwasyon dahil inaasahan ding aabutan ng mga labi ng bagyo sa Pasipiko ang cruise liner kasabay halos ng pagdating ng mga tagapagligtas. Sabi ng mga opisyal ng Coast Guard, ang malusog na nasa hustong gulang na nasa kasagsagan ng lakas ay posibleng mabuhay ng mga isang oras matapos mahulog sa Golpo ng Alaska. Pero ang karaniwang edad ng mga pasahero sa Prinsendam ay 72. Dahil dito, napakaliit ng puwang para magkamali. Marami sa mga pasahero ay malamang na mga kailangan ng tulong sa pag-akyat sa basket na pangsagip, lalo na kung mula ito sa nasusunog na barko na may malakas na hangin at alon. Nagpadala ang awtoridad ng dagdag na sasakyang panghimpapawid mula ibang istasyon, kaya mas mahaba at malayo ang biyahe ng crew papunta sa lugar. Naghanap din ang mga opisyal na malalapit na sasakyang dagat na pwedeng tumulong. Mahalaga ang mga barkong ito dahil mas marami silang masasakay na nakaligtas kaysa helicopter at nagbibigay din ng agaram silungan at medikal na tulong. Isa sa mga ito ang dambuhalang oil tanker na Williamsburg, mga 100 milya sa timog ng Prinsendam. Natanggap nito ang SOS at agad na lumiko pahilaga upang tumulong sa nasusunog na barko. Habang nabubuo ang pagsagip, nagsisimula ng mapansin ng mga pasahero sa Prinsendam na may mali. Sa ilalim nila, lumalabas ang init sa isang bukas na lagusan papunta sa mga nasa itaas na deck. Matinding pinainit nito ang mga estrukturang bakal sa itaas, kabilang ang bahagi ng sahig ng kusina at isang silid na puno ng linen. Kasabay nito, kumakalat ang usok sa mga pasilyo na patungo sa mga silid ng mga bisita. Maraming pasahero ang nagising mula sa kanilang pagkakatulog matapos makarinig ng malalakas na ingay at paggalaw sa buong barko. Napansin nilang may problema, kaya agad silang nagsuot ng makakapal na damit at kinuha ang jacket nila. May ilan namang nagising ng dahan-dahan, nalilito sa amoy ng usok at kaguluhan sa labas ng kanilang kwarto. Pagbukas nila ng pinto ng kabina,
agad nilang nakita ang laki ng problema. Makapal na itim na usok ang bumubuga mula sa pasilyo. Nagbabalaan na ang mga pasahero tungkol sa sunog sa barko. Sa loob ng ilang minuto, nagtipon-tipon ang mga natatakot na bisita sa labas ng kanilang mga kwarto, hindi sigurado kung saan pupunta o anong gagawin sunod. Nakita ko ang crew na nagmamadaling umakyat at bumaba ng hagdandala ang mabibigat na gamit pandaban sa sunog. Sinubukan kong bumalik para sa mga kumot, pero hindi na pwede dahil lumalala ang usok. Habang kumakalat ang takot, kinausap ni Kapitan Wabek ang mga pasahero ng alauna ng madaling araw para kontrolin ang sitwasyon. Sinabi niya na may maliit na sunog sa silid ng makina at hiniling sa lahat na lisanin ang kanilang mga kabina at kalmadong pumunta sa itaas na promenade deck. Hindi masyadong nakatulong ang anunsyo para pakalmahin ang mga pasahero. Iniwan nila ang kanilang mga gamit, karamihan ay walang oras para magpalit ng panlabas na damit at pumunta sa deck na suot ang kung ano-ano mula sa nightgown hanggang tuxedo. May ilan na tsinelas lang ang suot habang ang iba ay nakayapak. Patuloy na pinipigilan ng engineering crew ang apoy sa ilalim ng deck sa loob ng susunod na oras. Lalong lumalala ang mga ulat na dumarating sa bridge. Kumalat na ang apoy sa upper deck kaya mas mahirap tantiyahin ang pinsala sa ibaba. Dahil sa posibilidad ng pagkawala ng kontrol sa engine room, pinainspeksyon ng mga opisyal ang barko. Sinuri ng mga tauhan ang mga porthole isa-isa para sa pinsala at sinigurong mahigpit ang pagkakasara para maiwasang pasukin ng tubig. Habang naghahanda ang tripulante sa pinakamasamang sitwasyon, nagsisiksikan ang mga pasahero sa mas ligtas na bahagi ng natatakpang promenade. Ngunit nang umabot ang usok sa lounge, napilitan silang lumabas sa lantad na bahagi ng deck. Karamihan sa kanila ay walang panangga sa lamig kaya kumuha ng sweater sa gift shop at nagbalot ng kurtina at mantel mula sa lounge para magpainit. Pagkalabas nila, hinarap ng mga staff ang maraming reklamo mula sa mga bisita na hindi nasabihan na maghanda para sa emergency at nayon ay wala ng paraan para makuha ang kanilang mga mahahalagang gamit o mga coat. Kahit naiinis at giniginaw, nanatiling kalmado ang karamihan sa pasahero. Naglalakad ang mga entertainer sa gitna ng tao, kumakanta at tumutugtog ng music mula sa palabas ng barko para pasiglayin ng lahat. Sama-sama silang naghintay sa dilim na mahigit 1 oras habang lumalala ang sitwasyon sa barko. Pagsapit ng alas 3:30 am, malaking bahagi ng kable ng barko ay nasunog na. Critical, hindi na gumagana ang mga pump sa pagapula ng sunog kaya naputol ang pangunahing supply ng tripulante ng tubig na may presyon. Dahil hindi na nila kayang labanan ang matinding apoy, nagsimula na rin silang umatras papunta sa mga itaas na palapag kung saan may mga bagong apoy na sumiklab sa mga silid ng bisita at sa pangunahing kainan. Mula sa bridge ng barko, binabantayan ni Kapitan Wobak ang sitwasyon at sinabi sa Coast Guard na halos hindi na niya kayang labanan ang apoy. Napansin niya nagsimulang tumagilid pa kanan ang Prinsendam. Ang sobrang init ay nagpapabasag ng salamin sa bintana ng barko. Habang bawat isa ay nababasag, dumarami ang tubig na pumapasok sa katawan ng barko. Sa mga susunod na oras, patuloy na iniulat ni Kapitan Wabek sa Coast Guard ang sitwasyon, sinasabi niyang lalo pang lumalala ang pagkakakiling ng barko. Ikinaginhawa niya, paparating na ang unang grupo ng helicopter. Humingi rin ng tulong ang mga otoridad sa mga eroplano mula sa Canada at sa ilang pangbarkong pangkalakalan. Pero sila at ibang tagapagligtas kasama ang Williamsburg ay ilang oras pa bago dumating. Kahit may tulong na malapit, ang Prinsendam ay patuloy na inaanod ng walang kuryente at nakababahalang mababa na sa tubig. Matapos suriin ang mga opsyon, pinili ni Kapitan Hubak na mas ligtas para sa mga pasahero ang sumuom sa bukas na karagatan kaysa manatili sa nasusunog na barko. Pagkalipas ng alas 5 ng umaga, inutusan niyang lumikas. Sa mga pasaherong nasa deck, parang panaginip ang sandaling yon. Kakaraan lang ng ilang oras, umaasa pa silang makabalik sa kwarto nila. Nahihirapan ang crew na pakawalan ang mga bangkang pansagip, kaya inaakay nila ang mga tao na magmadaling bumaba sa gilid ng deck papunta sa anumang bakanteng espasyong meron. Ang kasunod na eksena ay hindi organisado. Ilang motorized na bangka ang siksikan ng mas maraming tao kaysa sa dapat nilang isakay. At habang napupuno ang loob ng mga ito, ang ilan sa mga baguhang tripulante ay nagmamadaling dumaan sa mga pasahero para makakuha ng pwesto para sa kanilang sarili. Dahil sa taranta, napilitan 12 ng matatandang pasahero at mga pamilya na sumakay sa mas delikadong inflatable na balsa para makaalis sa barko. Lalong lumala ang kaguluhan nang ilunsan na sa tubig ang mga nakaligtas.
Habang ibinababa ang mga bangka sa dagat, may ilang ayaw kumalas. Nakabitin sa mga baluktot na lubid, bumabangga sila sa nasusunog na kasko ng barko at ilang bangka ay halos magpatong-patong habang ibinababa. Sa huli, napalaya ng tripulante ang life raft. Inaasahan na ilalayo ng mga tauhan ang mga nakaligtas mula sa Prinsendam at magsama-sama habang hinihintay ang pagsagip. Pero dahil sa malalakas na alon, agad na pumalya ang ilan sa mga makina ng lifeboat. Ang iba naman ay may sira ang timon kaya halos imposibleng magmanyobra. Sa halip na magsama-sama, nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga siksikang lifeboat sa dilim ng Alaska. Habang naglilikas, nanatili si Kapitan Wabek at ilang bumbero sa barko, sinisikap patatagin ng Prinsendam hanggat kaya nila. Nagbabala rin ang matatataas na opisyal sa Coast Guard na magbantay sa mga nakaligtas sa tubig na matinding giniginaw at maaaring milya-milya na ang layo pagdating ng mga re-responde. Sa pagsikat ng araw, unang lumitaw ang mga helicopter sa tanaw. Nakita ng mga tagapagligtas ang daan-daang survivor sa paligid ng makapal na usok mula sa labi ng Prinsendam. Matapos tandaan ang direksyon at lokasyon ng lifeboat, nilapitan ng isang tripulante ng eroplano ang Prinsendam. Habang nasa itaas ng deck malapit sa bridge, ibinaba sa cruise liner ang veteranong Coast Guard na eksperto sa paglaban ng sunog sa dagat. Lumapit siya kay Kapitan Wabek na tulala sa matinding pagkabigla. Ngunit matapos makabawi ng ulirat si Kapitan Wabek, sinubukan nilang mag-isip ng estratehiya upang makontrol ang apoy. Hindi naging epektibo ang pagpapalamig ng barko gamit ang portable na bomba o ang paglabas ng usok mula sa loob. Ang bakal na estruktura ng Prinsendam ay sobrang init na at halos hindi na matatag at lalong nagiging imposible ang pagsalba sa barko. Nagdesisyon silang ilikas ng natitirang tripulante. Karamihan sa lifeboat ay nailunsad na at ilang tao lang ang kayang isakay ng mga helicopter kada biyahe papuntang staging area sa lupa. Hanggang may isang barkong sumali sa pagsagip, parehong alanganin ang mga pasahero sa tubig at ang Coast Guard. Sa kabutihang palad, buong bilis na ang takbo ng Williamsburg at dumating ito sa pinanyarihan makalipas ang mahigit isang oras. Agad pumunta ang mga lifeboat na may makina sa tanker at tinulungan ng crew ng Williamsburg ang mga nakaligtas na umakyat sa lubid na hagdan papunta sa ligtas na bahagi ng deck. Kasabay nito, sinimula ng mga helicopter ang pagsakay ng mga nakaligtas mula sa mga bangkang pinapasok ng tubig at walang timon papuntang tanker. Kinailangan nilang baguhin ang taktika ng muntik tumaob ang mga inflatable raft dahil sa hangin ng helicopter. Bilang tugon, agad na kumilos ang crew ng Williamsburg. Gamit ang lifeboat bilang shuttle, inilipat nila ang natrap na tao mula sa mga raft na hindi na makagalaw pabalik sa barko. Pag-akyat nila sa tanker, malinaw na marami sa pasahero ang hindi na magtatagal. Karamihan ay nakararanas ng pagkahilo sa dagat, pagkalantad sa lamig at maging hypothermia. Ang mga grabeng naapektuhan ay dinala sa ospital, sakay ng eroplano para sa mabilis na gamutan. Ang iba ay binibigyan ng tuyong damit, mainit na masisilungan at mainit na pagkaing pampalubag loob sa Williamsburg. Pero halos kalahati pa rin ng mga nakaligtas mula sa Prinsendam ang naipit sa dagat. Sa loob ng 4 na oras, sumali sa pagsagip ang mga helikopter, eroplano at isa pang malaking barko mula sa kalapit na rehiyon. Nag-usap sila para mahanap ang mga natitirang lifeboat, pinapalitan ng helicopter habang bumabalik ang mga ito para maghatid ng nakaligtas at magpagasolina. Nagmamadaling rumespond ang mga tumulong bago tuluyang mawalan ng malay ang natitirang pasahero dahil sa pagod. Pagkatapos, may isa pang salik na nagpapataas ng pangangailangan para sa agarang aksyon. Gaya ng inaasahan, ang hulihang bahagi ng bagyo sa Pasipiko ay dumadaan sa lugar at lumalala ang panahon habang ito ay sumusulong. Pagsapit ng maagang hapon, ang lumalakas na hangin at mga alon na umaabot ng 9 metro ang taas ay napilitang bumalik ang crew ng Williamsburg sa kanilang barko. Mula dito, umaasa na lang ang mga nakaligtas na sagipin sila ng mga crew ng sasakyang panghimpapawid at matulungan silang sumakay sa mga kalapit na barko. Pagsapit ng alas 4:30 ng hapon, nahirapan na ang mga helikopter sa malalakas na hangin. Sa pagkakaalam ng lahat, iisa na lang ang natitirang lifeboat sa tubig at lalo pang humihirap ang paglapit dito kada minuto. Sa nalalabing oras ng araw, nagmamadali ang lahat mailipat ang mga nakaligtas bago maging imposible ang paglipad. Sa maagang gabi, mukhang tapos na ang pagsagip.
Pinaniniwala ang lahat ng 519 na nakaligtas ay natukoy na ikalat sa Williamsburg, isa pang barko, at sa eroplanong nagdala ng mga pinakamatinding kaso ng medical papuntang kalupaan. Sa Prinsendam, natanggap ni Kapitan Wabak ang balita na mukhang ligtas na ang lahat. Hindi yon masasabi sa kanyang barko. Hindi napuksa ng mga portable na kagamitan sa pagapula ng apoy ang sunog at hindi na rin ligtas ang bridge. Habang binabayo ng alon ang Prinsendam, iniangat ng helicopter ng Coast Guard si Kapitan mula sa deck. Maya-maya, lumitaw ang apoy sa mga bintana ng wheelhouse. Matapos ang 15 taon ng serbisyo, ibinaba si Kapitan sa deck ng tanker at nagbigay galang sa dati niyang pangalawang tahanan. Samantala, sinimula ng mga rumespande ang magulong proseso ng pagbilang ng mga tao nang biglang lumitaw ang isang problema. Sa talaan ng Prinsendam, hindi malinaw na nakalista ang ilang entertainer at staff bukod sa pangunahing pasahero at crew. Nakabahala rin ang malaman nilang may 2 Air Force personnel na nawawala. Huling nakita ang dalawa noong hapon na ibinababa sa lifeboat, ngunit nag-emergency landing sa barko ang kanilang helicopter dahil sa malakas na hangin. Sa gulong sumunod, hindi napansin ang grupo ng mga survivor na tinutulungan nila. Nagsimula lang muli ang pagsagip lampas hating gabi. Ngayon, wala nang mga eroplano dahil bumalik na ang mga ito sa kanilang base. Kaya ang paghahanap ay napunta sa 2 cutter na gumamit ng mga spotlight para hanapin ang huling alam na lokasyon ng lifeboat sa gitna ng napakadilim na gabi. Matapos ang 45 minuto, may pumutok na flare mula sa nawawalang lifeboat. Nasa loob ang crew ng Air Force at 18 pang nakaligtas nagsisiksikan para magpainit. Mahigit 20 oras na silang nakalantad sa matinding lamig at masamang panahon. Kahit wala sa kanila ang may malubang sugat, ang ilan ay nasa malubang kalagayan na ng hypothermia. Buti na lang natagpuan ang mga nakaligtas bago tuluyang maging hindi na mababawi ang kanilang kalagayan. Matapos gumaling sa tulong ng doktor, nakahinga na ng maluwag ang mga tagapagligtas. Kahanga-hanga ang kanilang tagumpay matapos nilang maisagawa ang pinakamalaking air-to-sea rescue sa makabagong kasaysayan. Ngunit ang Prinsendam ay nasa masamang kondisyon. Sa loob ng 24 na oras, unti-unting namatay ang apoy sa barko at nailipat ang mga nakaligtas sa lupa. Matapos mapatay ang apoy, umaasa pa rin ang Holland America na masalba ang cruise liner. At sa una, mukhang posible ito. Isang Canadian na barkong panghila ang dumating sa 400 at 27 talampakang barko na planong hilahin papuntang Oregon para kumpunihin. Nagbago ito matapos ang ilang araw nang magsimula ang bagong sunog sa mainit na bahagi ng iniwang barko. Nang sumiklab ang apoy, sumabog ang mga porthole kaya mas maraming tubig dagat ang pumasok sa katawan ng Prinsendam. Mula noon, nahirapan na ang barko na manatiling nakalutang. Sa loob ng susunod na 72 oras, naging isang nasusunog na kalansay na lang ang barko. Sa huli, muntik nang gumuho ang bridge ng barko at lalong lumala ang pagkakakiling nito habang lumulubog na ang mga mas mababang palapag sa ilalim ng tubig. Sa bandang huli, napilitan ang barko ng panghila na bumagal ng husto habang ang Prinsendam ay umabot na sa puntong hindi na ito maliligtas. Sa mga unang oras ng Oktubre 11, tumagilid ang nasunog na cruise liner sa kanang bahagi nito. Lumubog ito sa ilalim ng tubig sa loob lamang ng 3 minuto at lumubog hanggang sa maputik na ilalim ng dagat na mga 2,700 metro ang lalim. 7 taon pa lang ang Prinsendam nang lumubog ito at ang pagkawala ng ganong kamakabagong barkong pampasahero ay nagbango ng mga nakakailang tanong tungkol sa kaligtasan ng industriya. Dahil rehistrado sa Netherlands ang barko at sa international na tubig nangyari ang sunog, ang imbestigasyon ay sa mga autoridad ng Olanda napunta. Mahigit 1 taon pa bago nila ilathala ang natuklasan nila. Sa papel, natuklasan ng mga autoridad na ang Prinsendam ay isang barkong karapat dapat sa paglalayag. Pumasa ito sa inspeksyon ng US Coast Guard at natugunan ang mga pamantayan ng Olanda noon sa konstruksyon. Nakababahala na pumasa pa rin sa Fire Protection Standards ang barko kahit ito na ang ikatlong sunog sa maikling panahon nito. Natukoy ng mga investigador na nagmula ang sunog sa hindi inaasahang sira ng bahagi malapit sa ikalawang makina dahil walang malinaw na depekto sa disenyo. Pinagdedebatehan pa ang sira pero hinala ng mga opisyal ay baka nagkaroon ng tagas ng fuel sa koneksyon ng silindro dahil sa depektibong tornilyo. Nang magsimulang tumagas, sumirit ang fuel sa silid ng makina dahil sa presyon at tumama sa mainit na tambutso.
Sa karaniwang sitwasyon, ang mainit na bahagi ay dapat sanay protektado ng insulation material. Ngunit natuklasan sa investigasyon na ang insulation sa paligid ng tubo ay tinanggal noong mga naunang pagkukumpuni at mukhang hindi na ito naibalik. Bagaman nakatulong ang nakalantad na tubo sa pagliyab ng gasolina, iginiit ng mga investigador na kaya pa sanang napigilan ng mga opisyal ang sunog bago masira ang barko. Ayon sa kanilang ulat, ang agarang prioridad sana ay ang tuluyang pagputol ng supply ng gasolina. Sa halip, pinahinto ng mga opisyal ang mga makina ng Prinsendam. Hindi nalalamang may booster pump pa ring nagpapadaloy ng gasolina at iniwang walang magawa ang mga junior na tripulante na pilit pinipigilan ng apoy gamit lang mga portable na pamatay sunog. Binatikos din ang senior staff dahil sa delay sa paggamit ng fire suppression system ng pangunahing silid ng makina ng barko. Di tulad ng sprinkler, binabahan ng sistemang ito ng CO2 ang selyadong lugar at inaalis ang oxygen sa apoy. Kailangan agad gamitin ito bago uminit ng husto ang apoy o kumalat lampas sa unang pinagsimulang bahagi nito. Imbis na kumilos agad, sina Kapitan Wabak at ang kanyang tauhan ay inabot ng 45 minuto sa pag-unawa sa lawak ng sunog. Nang pinaandar na nila ang sistemang CO2, masyado nang malaki ang apoy para mapatay ito ng sistema. Karaniwan sa mga nakatataas na opisyal ang kawalan ng agarang pagkilos. Lalo nang binatiko si Kapitan Wabak dahil sa pag-aatubili niyang magpadala ng buong SOS at sa hindi niya pagtitiyak na lahat ng air vents ay nakasara na sana kahit paano ay nakabagal sa pagkalat ng apoy. Matapos suriin ang ebidensya, nagpasya ang korte na walang pananagutan ang maintenance staff sa pagsiklab ng apoy. Ipinunto rin ng mga opisyal na mas malala pa sana ang trahedya kung hindi dahil sa punong opisyal ng radyo. Dahil sa hindi pagsunod sa utos ng kapitan at pagpapadala ng buong SOS, pinarangalan siya ng pambansang parangal mula sa Reyna ng Netherlands. Hindi ganoon ang nangyari kina Kapitan Wabak at ilang senior opisyal ng Prinsendam na nasuspinde ang lisensya dahil sa paghawak nila sa sunog. Kahit 2 buwan lang ang pinakamahabang suspensyon, nagdulot ito ng matagalang pinsala sa kanilang reputasyon sa dagat. Matapos ang mga parusa, ipinagtanggol ng Holland America ang disenyo ng Prinsendam at ipinagpatuloy ang cruise operation sa Alaska. Ang kumpanya ay aktibo pa rin bilang subsidiary ng Carnival Cruise Line. Samantala, ang operasyon ng pagsagip ay pinuri at nakatanggap ng mga liham ng pasasalamat mula sa mga nakaligtas at tinawag na himala sa dagat. Dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga tauhan mula sa komersyal na sektor, militar at Coast Guard, nailigtas ang lahat ng 519 na katao nang walang namatay o malubhang na sugatan. Kung nakita mong interesante ang video na ito, mangyaring mag-subscribe para mapanood pa ang iba pa naming mga video.